Ang Poland ay lumalakas bilang ekonomiya. Dati isa ito sa pinakamahihirap na bansa sa Europa. Pero ngayon kabilang na ito sa top 20 na ekonomiya. Sa buong mundo, ang Poland ay nagtala ng ilan sa pinakamataas na antas ng paglago sa Europa, kung saan karamihan sa mga bansa ay hindi umuunlad. Dahil dito, nagiging sentro ng kapangyarihan ang Poland sa European Union. Ginagamit nito ang pera para bumuo ng ikatlong pinakamalaking hukbo sa NATO bilang panimbang sa Russia. Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa Poland at bakit ito mahalaga. Unawain muna natin ang pinagmulan nito. Ang Poland ay may kasaysayan ng matinding karanasan, mula taas hanggang baba. Sa ilang panahon, ito'y pinakamakapangyarihang bansa sa kontinente, ngunit sa iba, wala pa ito. Isa sa mga dahilan ay ang heograpiya ng Poland. Ang bansa ay nasa gitna ng European Plain. Walang proteksyon sa kanluran at silangan. Ibig sabihin, madaling target ang Poland mula pa noong panahon ng Mongol sa ika-13 siglo, pero hindi ito palaging biktima. Naabot ng Poland ang rurok noong ika-17 siglo sa ilalim ng Polish-Lithuanian Commonwealth, na noon ay sumakop sa malaking bahagi ng Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Ukraine, at ilang bahagi ng Russia. May lawak na 300 at 70,000 milya kwadrado at 12 milyong tao, isa ito sa pinakamalaki at pinakamaraming populasyon sa Europa noon. Masagana ang Commonwealth sa ekonomiya dahil sa malakas na pag-export ng produktong agricultural at hilaw na materyales. Tinawag din itong breadbasket ng Europa dahil sa pag-export ng butil at pagiging pangunahing tagapagluwas ng kahoy. Ipinapakita lang nito kung anong uri ng potensyal ang tunay na mayroon ang Polonya. Nataglay pa rin ito hanggang ngayon. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kapangyarihan at kasaganahan. Hindi nagustuhan ng mga Prusyano sa hilagang kanluran, ng mga Austriano sa timog, at ng mga Ruso sa silangan kung gaano kalakas ang Polonya. Ginipit nila ang bansa hanggang sa bumagsak ito. Sa 123 taon mula 1700, 75, nahati ang Polonya sa 3 bansa at nawala ito. Magkakaiba ang kalagayang pang-ekonomiya ng Polonya. Ang kanlurang bahagi na dating pinamunuan ng mga Prusyano at Imperyong Aleman ay namodernisa at naindustrialisa sa mga lugar na hawak ng Rusya at Austria. Nanatiling mahirap ang Polonya. Ang pinakamasaklap na bahagi ng paghahati, gayunpaman, ay ang unang digmaang pandaigdig. Nahati ang bansa sa pagitan ng mga Central Powers at Allied Powers, at dahil dito, napunta ito mismo sa harapan ng labanan. Matinding pagkasawi at pinsala sa ekonomiya ang naranasan ng Polonya. Ngunit nagkaroon ng kaunting pag-asa pagkatapos ng digmaan. Ang Rebolusyong Komunista sa Rusya at pagkatalo ng Central Powers sa unang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng power vacuum. Ito ay naging pagkakataon para sa Polonya na muling maging malaya na naganap noong 1918. Sa ekonomiya, masama pa rin ang lagay ng Polonya. Naranasan nito ang hyperinflation, mataas na unemployment, at labis na naapektuhan ng Great Depression noong 1929. Habang bumabangon ang Polonya, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1939, sinalakay ng Alemanya ang Polonya mula kanluran at ng Soviet mula silangan, kaya naging sentro ito ng labanan ng matagal. Muling nawasak ang bansa at tuluyang nagiba ang ekonomiya nito. Mga 6 na milyong Polako ang napatay, katumbas ng 20% ng populasyon noon. Winasak ng mga Aleman ang 80 hanggang 0% ng kabisera. Wasak ang infrastruktura ng Polonya. Ninakaw ang ginto at nilimas ang mga sakahan. Isa ang bansa sa pinakamahihirap sa Europa at nanatiling ganito sa loob ng dekada. Mabilis nakabangon ang kanlurang Europa dahil sa United States Marshall Plan, habang ginawang satellite state ng Soviet Union ang Polonya sa ilalim ng komunistang rehimen. Naging miyembro ang bansa ng Council of Mutual Economic Assistance na pinamumunuan ng Moscow. Hindi ito yung Comic Book Expo. Ginawang sentralisadong planadong industrial ang ekonomiya ng bansa. Nagsimula ang Polonya gumawa ng makinang pang-industriya, barko at sasakyan. Nagpabilis ito ng ekonomiya at naibalik ng Polonya ang laki nito bago ang digmaan. Pagsapit ng 1,000, at 70 naranasan ng Polonya ang mga problemang tulad ng ibang sentralisadong ekonomiya. Hindi epesyente ang mga kumpanyang pag-aari ng Estado at umaasa lang sa subsidya ng gobyerno. Pinanatili ng gobyerno ang mataas na sahod kahit hindi natural. Kaya nagkulang ang mga pangunahing bilihin, lalo na noong dekada 1980. Humarap ang gobyerno sa krisis sa utang. Nagkaroon ng matinding inflasyon at kailangan pang pumila ng mga tao ng ilang oras para lang makakuha ng mga pangunahing bilihin.
Humina ang pamumuno ng komunista sa Poland at dumami ang tumututol, lalo na mula sa Solidarity. Pagsapit ng 1989, bumagsak ang pamahalaang komunista sa Poland at isang bagong pamahalaang hindi komunista ang namuno. Sa panahong ito, isa ang Poland sa pinakamahihirap na bansa sa Europa. Noong 1990 ayon sa International Monetary Fund, ang gross domestic product per capita ay $1,634. Samantala, ang Pransya, Alemanya at nagkakaisang kaharian ay may gross domestic product per capita na lampas $20,000. Ang malinaw na tanong ay, paano mapupunan ng Polonya ang agwat na iyon? Kinailangang gawing malayang pamilya ng Polonya ang ekonomikang pinapatakbo ng Estado. At napakahirap gawin ito, kaya tinawag itong shock therapy. Kapag nagbukas ang isang dating bansang komunista sa kalakalan at tinanggal ang mga subsidya ng gobyerno, bumabagsak ang mga kumpanyang pag-aari ng Estado dahil hindi sila kompetitibo. Ibig sabihin, milyon-milyon ang nawalan ng trabaho at naghirap. Nabigo ito sa karamihan ng dating Soviet na mga bansa. Nagkaroon ng matinding krisis sa ekonomiya noong dekada 90 sa Rusya, Ukraine, Kazakhstan, Georgia at Armenia na nagpalugi sa gitnang uri. Samantala, ilang oligarko ang nakontrol ang ekonomiya at bumuo ng malalakas na monopolyo na nananatili hanggang ngayon. Naiwasan ito ng Poland. At noong 1990, inilunsad nila ang Balkarovic Shock Therapy Plan. Pagkalipas ng 35 taon, masasabi nating pinakamagandang transition ito sa post-komunistang bansa. May ilang dahilan kung bakit. Mas hindi komunista ang Poland kaysa sa ibang Eastern Bloc dahil nanatiling pribado ang karamihan ng sakahan. Ibig sabihin, gumana pa rin ang malaking bahagi ng ekonomiya sa transisyon at naiwasan ng Poland na maibenta ang mga ari-arian ng Estado sa iilang oligarko. Nilagay ng gobyerno ng Poland ang maraming ari-arian ng Estado sa National Investment Funds (NIFs). Sa kabuuan, ang mga NIF ay binubuo ng mahigit 500 malalaki at katamtamang korporasyon. Inilista ang pondo sa bagong Warsaw Stock Exchange at bawat mamamayan ay binigyan ng voucher para bumili ng shares. Samantala, nakuha ng pribadong sektor ang lahat ng espasyo na kailangan nito para lumago. Pinayagan ang pribadong negosyo makipagkumpetensya at ipinagpaliban ang subsidya sa pag-aari ng Estado. Noong 2000 at 70% ng gross domestic product ay mula sa pribadong sektor na mabilis na pumalit sa Estado at lumikha ng bagong trabaho. Bukod dito, tumanggap ang Poland ng malaking suporta mula kanluran na di nakuha ng ibang post-komunistang bansa. Ang Paris Club, London Club, International Monetary Fund, World Bank at European Union ay tumulong upang magbigay ng kaluwagan sa utang at tulong pang-ekonomiya. Malinaw na gusto nilang mapasama ang Poland sa kanluran at nagtagumpay sila. Kahit maganda ang paglipat nila, hindi ito naging madali at puno pa rin ng pagsubok. Naranasan ng Poland ang malalang resesyon nang bumagsak ang mga industriyang pag-ari ng Estado. Noong 1990, umabot sa 568% ang inflasyon at nanatiling mataas ng ilang taon. Umabot sa 15% ang pinakamataas na antas ng kawalan ng trabaho noong 1994 at kalaunan. Sa panibagong krisis pang-ekonomiya, noong 2002 umabot ito sa 20%. Panandali ang bumaba ang antas ng pamumuhay para sa milyon-milyong tao at muling sumisikat ang ideolohiyang komunista sa hanay ng mga manggagawa. Mabilis lumago ang ekonomiya ng Polonya. Tumaas ang gross domestic product mula 66 na bilyon noong 1990 hanggang 173 bilyon matapos ang isang dekada. Ngayon kalaunan, nagsimulang makinabang ang mga karaniwang tao mula sa pag-angat ng ekonomiya at naging hindi na maiisip ang pagbabalik sa komunismo. At sa puntong iyon, ang Polonya ay malapit nang gumawa ng isa pang malaking hakbang sa pamamagitan ng pagsali sa European Union. Noong 1991, pumirma ang Polonya sa European Agreement bilang paghahanda sa pagsali sa European Union at formal itong nag-apply noong 1994. Pagkalipas ng 10 taon noong 2004 opisyal nang naging miyembro ng European Union ang Polonya. Malaki ang naging epekto nito sa ekonomiya ng Polonya. Sa 4 na taon matapos sumali, dumoble ang gross domestic product ng Polonya mula 200 at 56 bilyon hanggang mahigit 500 bilyon at patuloy pang lumalaki. Malaki ang benepisyo ng Polonya sa malayang kalakalan sa European Union kung saan mahigit 70% ng export nito ay sa mga bansang European Union. Ang Polonya ay kabilang sa mga bansang may mataas na antas ng kalakalan batay sa laki ng ekonomiya nito. Tumaas ng malaki ang rasyo ng kalakalan
ng Polonya sa gross domestic product mula 44% noong 1975 hanggang mahigit 110% ngayon. Ang dahilan ay medyo simple. May malayang access ang Polonya sa napakalaking 20 trilyong merkado ng European Union nang hindi kailangang magbayad ng taripa o dumaan sa customs. Samantala, mababa ang sahod sa Polonya kumpara sa pamantayan ng European Union. Sa Alemanya, ang average na kita ng tao ay 52,000 euro bawat taon. Sa Polonya, ang average na kita ay 22,000 euro kada taon. Mas mababa sa kalahati. Ito ang ideal na lugar para gumawa ng produkto o magserbisyo sa natitirang Europa. Isa pang benepisyo ay direktang katabi ng Polonya ang Alemanya, ang pinakamalaking ekonomiya sa Europa na may gross domestic product na dolyar. 45 trilyon. 6 na oras lang ang biyahe mula Warsaw papuntang Berlin, kaya madaling makipagkalakalan sa dalawang bansa. Hindi lang malayang kalakalan ang nakakatulong sa Polonya. Tumatanggap din ito ng malaking pamumuhunan mula sa European Union Cohesion Fund. Nagbibigay ang European Union ng tulong sa mahihirap na miyembro gamit ang pondo mula sa mayayamang bansa gaya ng Alemanya, Pransya at Netherlands. Para maging kwalipikado, ang mga bansang tumatanggap ng pondo ay dapat may average na gross income per capita na mas mababa sa 70% ng average ng European Union at kabilang dito ang Polonya. Layunin nitong pantayin ang pagkakataon para mapadali ang kooperasyon ng mga miyembrong bansa. Gayon din, dapat makinabang ang mas mayayamang miyembrong bansa mula sa paglago ng ekonomiya ng mas mahihirap na miyembrong bansa dahil mas marami silang pwedeng maging kalakalan. Sa kabutihang palad para sa Polonya, ito ang nakatanggap ng pinakamaraming pondo mula sa European Union kumpara sa ibang miyembrong bansa. Pinag-uusapan natin ang 200 at 61 bilyong euro o 300 bilyong dolyar sa loob ng 20 taon para makita kung gaano ito kalaki. Mas malaki pa iyan kaysa sa pondong ginamit ng Marshall Plan para muling itayo ang kanlurang Europa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kahit i-adjust sa inflation, ginamit ito ng Poland para mamuhunan sa infrastruktura, edukasyon at modernisasyon na nagbago sa bansa. Noong 1990, halos walang mga highway ang Poland. Pero ngayon ay mayroon na itong malawak na network na konektado sa European Highway System. Mas mataas na ang antas ng edukasyon sa Poland kumpara sa Organization for Economic Cooperation and Development average at maihahambing sa kanlurang Europa. Ginamit ng Poland ang pondo ng European Union para magtayo ng innovation hub at suportahan ang mga startup. Hanggang ngayon, tinalakay lang natin ang mga benepisyo ng pagsali ng Poland sa European Union. Bagamat naging positibo ito para sa ekonomiya ng Poland, may ilang issue pa rin. Una sa lahat, may malaking problema ang Poland sa pag-alis ng mga mamamayan papunta sa ibang bahagi ng European Union dahil ito sa Free Work Agreement. Sa madaling salita, pinapayagan nito ang sinumang mamamayan ng European Union na magtrabaho sa kahit anong bansa sa European Union nang hindi na kailangan ng espesyal na work visa. Para sa mga tao mula sa mga bansang mababa ang sahod, kabilang ang Poland, napakaakit-akit na pumunta at magtrabaho sa mga bansang mas mataas ang sahod. Kasama dito ang mga nagtatrabaho sa agrikultura, pagmamanupaktura at mga profesional tulad ng doktor at inhinyero. Dahil dito, lumalala ang brain drain sa Poland na nakakasama sa ekonomiya nito. Sa mga unang taon, talagang malaking problema ito kung saan milyon-milyon ang namumuhay at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang tanging magandang dulot lang ay nagpapadala sila ng remittance pauwi. Sa pag-unlad ng ekonomiya ng Poland, mas maraming nananatili. May balita ngayon tungkol sa reverse brain drain, kung saan bumabalik ang Polish diaspora para makibahagi sa tagumpay ng ekonomiya. Kahit maresolba ang brain drain, hindi pa rin perpekto ang European Union para sa Poland. Kapag may problema ang European Union, apektado rin ng malaki ang Poland. Noong 2008, matinding tinamaan ng malaking resesyon mula United States ang Europa. Mabilis na lumago ang United States, habang nanatiling stagnant ang Europa sa loob ng dekada. Noong 2022 muling lumago ang mga pangunahing ekonomiya ng Europa. Naramdaman ng Polonya ang epekto dahil umaasa ito sa paglago ng Europa. Kapag walang paglago sa Europa, naapektuhan din ang Polonya. Noong 2008, $8.536 bilyon ang gross domestic product ng Polonya. 9 na taon ang lumipas. Noong 2017 ito,
ay bahagyang mas mababa pa rin sa dolyar, 528 bilyon. Nakakalungkot ang resulta. Parang hindi na makakaahon ang Polonya mula sa middle income trap at hindi na aabot sa tuktok. Sa kabila ng mga pagsubok, malaki ang pagbabalik ng Polonya matapos ang 2017. Mula 2017 hanggang 2024 tumaas ang gross domestic product ng Polonya mula dolyar, 528 bilyon sa dolyar. 714 na bilyon, isang malaking pagtaas. At sulit ding tingnan ang gross domestic product ng Polonya. Mas mura ang mga produkto at serbisyo sa Polonya kaysa ibang bahagi ng Europa. Kaya mas marami kang mabibili sa $1. Mas marami doon. Kung i-adjust mo para sa pagkakaibang ito, umabot na sa 2 trilyon ang gross domestic product ng Polonya. Sa purchasing power parity, mataas din ang gross domestic product per capita ng Polonya. Nasa 55,000. Mas mataas ito kaysa hapon at halos kapantay ng pangunahing ekonomiya ng Europa. Karamihan ng kasaganahang ito ay dumating sa nakaraang 8 taon. Maraming dahilan dito, hindi lang dahil sa pagsali sa European Union. Malinaw na naiiba ang Polonya sa ibang bahagi ng Europa at isa ito sa kakaunting bansang patuloy na umuunlad. Isa wala rito ang patuloy na paglago ng pagmamanupaktura. Noong 2023, umabot sa 100 at 36 na bilyon ang output ng pagmamanupaktura ng Polonya, katumbas ng halos 20% ng gross domestic product nila. Ginagaya nito ang matagumpay na modelo ng pagmamanupaktura ng Alemanya na naglagay sa bansa bilang ikatlong pinakamalaking tagapagluwas sa mundo. May masiglang industriya ng sasakyan ang Polonya, na pinapasukan ng Fiat, Volkswagen at Toyota para sa paggawa ng pyesa at assembly. Mas marami ng makinarya, kagamitan, produktong metal at chemical ang ginagawa ng Polonya. Isa ito sa pangunahing nag-e-export ng kagamitang pambahay at muebles. Maraming produktong gawa sa Polonya ang inaangkat sa Europa, kaya't naging sentro ito ng pagmamanupaktura. Ang libreng pag-access sa pamilihan ng Europa ay advantage ng Polonya laban sa China. At mas mababa ang gastos sa paggawa kumpara sa Alemanya, kaya mas kompetensya ito. Nag-e-export din ang Polonya sa Europa ng mga serbisyo, lalo na teknolohiya at serbisyong pangnegosyo. 8% lang ng gross domestic product ng Polonya ang galing sa information technology at information and communications technology. Dahil sa maraming developer, inhinyero at data analyst, nag-invest ang Polonya sa matibay na science, technology, engineering, and mathematics education na nagbunga. Perpektong lugar ito para sa tech companies mula kanluran na mag-outsource. Matatag ang bansang ito, mataas ang kalidad ng kaalaman, at may access sa European Union, pero mas mababa pa rin ang sahod kaysa sa mga katulad na bansa. Kaya naman sina Google, Microsoft, at Amazon ay nag-i-invest sa bansa para gawing European Technology Hub ito. Pero hindi lang teknolohiya ang usapan dito. Ang Poland ay may mga trabaho sa accounting, human resources customer service, at iba pa para sa European market. Mga 23 milyong tao sa Poland ang ngayon ay nagtatrabaho sa business services at nag-e-export sila ng mahigit 40 bilyon ngayong 2024. Ang paglago ng manufacturing at business services ay dahil sa malalaking investment ng mga dayuhang kumpanya. Ang Poland ang nangungunang destinasyon ng foreign direct investment sa Central at Eastern Europe at pang-anim sa buong Europa. Impressive ito, lalo na sa laki ng bansa. Karamihan sa mga pamumuhunan ay nagmumula sa iba pang mga bansang Europeo, kung saan ang pinakamaraming pamumuhunan ay mula sa Netherlands, Germany at Luxembourg. Kasama ito sa nearshoring, kung saan mas gusto ng mga kumpanya na mag-produce at magserbisyo malapit sa merkado dahil sa global na kawalang katiyakan. Para sa United States, karamihan ng nearshoring ay napupunta sa Mexico. Pero para sa European Union, ang Poland ang pinakamagandang lugar para gawin ito. Hindi lang dahil sa mas mababang sahod, kundi dahil may maunlad na sektor ng pananalapi ang Poland. Ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa Poland ay mga bangko at investment firm, at pinapadali nila ang pag-invest sa bansa. Karamihan ng investment na ito ay napupunta sa mga proyektong konstruksyon, malaking bahagi ng ekonomiya ng Poland. Nagtatayo ang mga kumpanya ng bahay, opisina, at pasilidad pang-industriya. Malaki rin ang ginagastos ng gobyerno sa infrastruktura gaya ng kalsada, tren, at enerhiya. Mahigit 1 milyong tao ang nagtatrabaho sa konstruksyon sa Polonya. Sa 2025, aabot sa mahigit 110 bilyon ang konstruksyon
lampas 10% ng gross domestic product. Mas malaki yan kaysa sa ibang bansa. Kakababa lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Nagbabayad ito ng 64 milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Well, kasi kulang ang YouTube sa creator. Kaya minsan, makikita mong may mga video sa homepage mo na wala pang 1,000 views tulad nito. Hindi ibig sabihin nito na lahat kailangan mag-umpisa ng sariling channel. Pero kung naisip mo na bang magsimula ng YouTube channel o isang faceless na YouTube channel tulad nito, ngayon ang tamang panahon. Nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyon sa mga creator araw-araw. At mas pinopromote nito ngayon ang mga bago at maliliit na channel kaysa dati. Pero sigurado akong marami sa inyo ang may mga tanong kung paano magsimula at paano palaguin ang isang channel. Palagi kaming nakakatanggap ng mga tanong sa aming email mula sa ilan sa inyo. Kaya napagpasyahan naming pagsama-samahin ang lahat ng YouTube payo namin sa isang lugar. Training bootcamp para sa napakamurang presyo na libre. Kaya kung isa ka sa mga interesadong magsimula ng sarili mong YouTube channel, maaari kang mag-sign up para sa bootcamp na ito sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o sa screen na Sign Up Now. Sa kasamaang palad, hindi tulad ng YouTube video, parang Zoom call ang bootcamp at limitado sa 100 tao. Balik tayo sa video. Dapat ding banggitin ang industriya ng depensa dahil sa mahina nitong posisyon sa mapa na katabi ng Russia at Belarus, kailangang maging matatag ang Poland at ito rin ay may epekto sa kanilang ekonomiya. Ang pinakamalaking kumpanyang depensa ng Poland, Polska Grupa Zbrojeniowa ay mabilis lumalago. Ito ay pinapalakas ng napakalaking budget para sa depensa na 47% ng gross domestic product ngayong taon, nakatumbas ng humigit kumulang 45 bilyon. Karamihan dito ay ginagastos sa pagbili ng kagamitan mula abroad. Pero layunin ng Poland na maging sapat sa sarili sa mahahalagang larangan. Walang duda, nais din nitong maging pangunahing tagaluwas ng armas sa natitirang bahagi ng Europa upang mapalago ang ekonomiya nito. Kung susuriin ang hinaharap, ang tanong ay, magpapatuloy ba ang paglago ng Poland sa malapit na panahon? Inaasahang magpapatuloy ang mabilis na paglago ng Poland at maaabot ang 13 trilyong gross domestic product sa 2030. Pero sa ilalim may problema pa rin. Isa sa mga problema ay ang malaking pagkakaiba ng mga rehiyon na pwedeng makaapekto sa pampulitikang katatagan. Ang metropolitan na lugar ng Warsaw, ang pinakamayaman sa bansa, na may gross domestic product per capita na higit sa 40,000. Ang pinakamahihirap na lugar sa Polonia ay may gross domestic product per capita na 15,000 lang. Ang pag-unlad na nangyayari sa bansa ay hindi rin pantay-pantay dahil mas mabilis ang paglago ng mas maunlad na mga lugar kumpara sa mga mas mahihirap na rehiyon. Matindi na kaya pinag-uusapan ng tao ang Polonia A at Polonia B, lalo na sa pagitan ng malalaking lungsod, kanayunan, kanluran at silangan. At kapag ang mga tao ay namumuhay sa magkaibang mundo, hindi iyon magandang senyales. Isa pang malaking pinagmumulan ng sakit ng ulo ay ang lumalaking pambansang utang ng Polonia. Ngayon, nasa 54% lang ng gross domestic product ang utang ng Polonia pero mabilis itong tumataas. Noong nakaraang taon, umabot sa 66% ng gross domestic product ang kakulangan sa budget ng gobyerno na pangunahing dulot ng tumataas na budget para sa depensa. Malinaw na hindi ito kayang panatilihin at lalong lalaki ang utang. Sa 2030 posibleng umabot sa 70% ng gross domestic product ang utang ng Poland. Mas mataas ito kaysa European Union average. Pwedeng tumaas ang interes kaya posibleng bawasan ng Poland ang gastusin ng gobyerno. At dahil malaking salik ang paggastos ng gobyerno sa paglago ng gross domestic product, nangangahulugan din ito na maaaring bumagal ang paglago ng ekonomiya. Isa pang hadlang ay ang krisis sa demografiya ng Poland na may pinakamababang fertility rate sa Europa na 1.1 lang. Iyan ay kalahati lang ng 2.1 replacement rate. Noong nakaraang taon, 250,000 lang ang ipinanganak sa Poland, pinakamababa mula matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang populasyon nito ay bumaba ng 6 na sunod-sunod na taon. Nawalan ng 10,000 katao noong 2024. Nahaharap ang Poland sa mabilis na pagtanda at tuloy-tuloy na pagbaba ng populasyon. Pagkalipas ng 10 taon, maaaring mawalan na ang Poland ng 21 milyong manggagawa dahil sa mga suliraning demografiko, mga 126% ng kasalukuyang lakas paggawa.
maaaring bumaba ang gross domestic product ng Poland ng 6 to 50% dahil dito. Kung titingnan pa natin sa hinaharap, maaari pa itong lumala. Pagsapit ng 2,000 at 60 posibleng bumaba ang populasyon ng Poland mula 37 milyon sa 27 milyon. Sa pagtatapos ng siglo, posibleng 19 na milyon na lang ang tao sa Poland. Ngayon, mahirap tukuyin kung ano talaga ang magiging epekto nito sa ekonomiya dahil sa mga bagay tulad ng automasyon. Pero siguradong hindi ito maganda. Maraming matatanda sa Poland na kailangang suportahan sa pensyon at kalusugan. Hindi rin ito magkakaroon ng kasing daming manggagawa at mamimili gaya ng ibang bansa. Dahil sa mga problemang ito, maaaring huminto ang pag-unlad ng Poland kapag narating na nito ang kaunlaran ng kanlurang Europa. Pero kahit sa ganoong sitwasyon, hindi natin dapat isantabi ang Poland bilang isang hindi mahalagang manlalaro sa pandaigdigang entablado. Malaki ang maaaring maging impluwensya nito sa Europa. Tulad noong kasikatan nito sa ika-17 siglo, iyon ay dahil ang Poland pa rin ang perpektong kandidato para maging leader sa gitna at silangang Europa. Ang mga bansa gaya ng Baltics, Czechia, Slovakia, Hungary, Romania at Bulgaria ay tila naiipit sa pagitan ng kanluran at silangan. Pero dahil sa lumalaking impluwensya nito sa ekonomiya, nangunguna ang Poland sa pagsasama-sama ng mga bansang ito. Noong 2015 inilunsad ang Three Seas Initiative na nag-uugnay sa mga bansa mula Baltic Sea hanggang Adriatic at Black Sea. Kasama ang maraming miyembro, katuwang ang Ukraine at Moldova. Ang layunin ay mas mapalakas ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansa, lalo na sa larangan ng ekonomiya. Dahil sa Via Carpathia, nakakonekta ang silangang Europa sa tren mula Lithuania hanggang Greece. Ang ganitong malapit na integrasyon sa silangang Europa ay maaaring maging malaking oportunidad para sa ekonomiya ng Poland sa hinaharap. Habang umuunlad ang silangang Europa, maaaring ilipat ng Poland ang kalakalan nito sa silangan para makaiwas sa pagbagal ng ekonomiya sa kanlurang Europa. Samantala, unti-unting nagiging pangunahing tagapagtanggol ng rehiyon ang Poland, lalo na bilang panimbang sa Russia. Lumalakas ang kooperasyong pangdepensa sa rehiyon sa pamamagitan ng Lublin Triangle ng Poland, Lithuania, Ukraine at Bucharest-Sham na kinabibilangan ng Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania at Bulgaria. Pinangungunahan ng Poland ang mga grupong ito at ginagamit ang malaking budget sa militar para buuin ang ikatlong pinakamalaking hukbo sa NATO, sunod sa United States at Turkey. Dahil dito, lumalampas ang impluwensya ng Poland sa mga hangganan nito, isang hindi bagong konsepto. Matapos ang unang digmaang pandaigdig, nagplano ang mga estadista ng Poland ng Intermarium, isang federasyon sa pagitan ng tatlong dagat na pamumunuan ng Poland. Layunin nitong maging puwersang balanse sa pagitan ng Germany at Russia. Gusto ring ibalik ng Poland ang dati nilang Polish-Lithuanian Commonwealth. Malabo mang mabuo ang Central Eastern European Federation sa 2000 at 25 mukhang doon na patungo ang sitwasyon. Salamat sa panonood.